Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may hindi tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ano man ang ating dinaraanan, ano man ang ating kalagayan, naririto pa rin po tayo para magpasalamat sa ating Poong Jesus Nazareno. Lingunin naman po natin yung ating mga katabi sa likod, sa harap. Sabihin po natin, God bless you. Walang uuwi na walang blessing. Parang ang sakit naman nung sinabi ng Panginoon. Ladig yung kwento. Isang Kananeya, ibig sabihin po, hindi siya Hudyo. Kumbaga foreigner, dayuhan. Lumapit kay Jesus at humihingi ng pabor, pagalingin yung kanyang anak na babae na pinahihirapan ng demonyo. Pero ano sabi ng Panginoon? Medyo masakit po ng kaunti, ano? Una, sinabi niya naparito ako para sa mga taga-sambahayan ng Israel. Ibig sabihin doon sa mga Hudyo. No? Maiintindihan po natin yan kung bakit sinabi ng Panginoon. Dahil sa lumang tipan, ang mga propesiya ay magiging tagapagligtas ng bayan ng Israel, yung piniling bayan ng Diyos. So, karamihan po ang kaisipan, ang magiging tagapagligtas ay tagapagligtas ng Israel lamang. Hindi ng kahit sino pa mang dayuhan. Okay po? So, sinabi ng Panginoon na parito ang anak ng tao hindi para sa mga dayuhan, kundi sa bayan ng Israel. Okay? At pagkatapos po, lumapit ngayon yung isang alagad. Ang kulit-kulit po niyan sunod ng sunod sa atin. Pagbigyan nyo na, kahit siya ay isang dayuhan at hindi isang Hudyo. Ayan. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang, ito medyo mas masakit po ito, ihagi sa mga tuta. Tuta is hayop.
Parang sinasabi ng Panginoon, ano ba yan, no? Hindi para sa ito. Hayop, kumpara sa tao. Ayan, masakit, ano? Parang ikukumpara ka sa hayop. Pero ano kaya ang ibig sabihin ng Panginoon? Sigurado naman tayo hindi nanlalait o nagmamaliit ang Panginoon. At kailanman hindi niya ikukumpara ang pinakamagandang nilikha ng Diyos na mga tao sa kahit ano pamang hayop. Sinabi niya iyon dahil mayroong napaka-importante siyang gustong ipakita at ituro sa kanyang mga alagad. Ano po iyon? Na ang pagliligtas dahil sa pagmamahal ng Diyos na kanyang gagawin ay hindi lamang sa isang kapuluan, isang lahi. Ito ay para sa mga dayuhan, para sa lahat. Kahit saan ka pa nanggaling, ano pa man ang iyong lahi, at sino ka pa man, ang pagmamahal ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos ay para sa lahat. Malayong malayo sa kaisipan ng mga alagad. Kaya binigyan niya ito ng kakaibang diin para lamang ituro sa kanyang mga alagad, ang pagliligtas na gagawin ko, hindi lang para sa inyo, hindi lang sa ilang piniling tao o bayan, kung hindi sa buong sangkatauhan. Alam po ninyo, ako po'y mapalad. Ako po'y mapalad. Dahil po sa ating debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno, ako po ay nakapunta sa 3 major islands of the Philippines. Mula sa kadululuhan ng norte, up north, of course, sa Visayas, at nakapunta na rin po ako sa Mindanao. Dahil po sa ating tinatawag na Dalaw Nazareno. Nagmimisa po ako kung saan naroon ang ating imahe ng Senyor. Napakapalad po ako'y nakapunta na sa isang malalaking mga syudad, mga liblib na mga pook, at magmimisa. At alam niyo po ano ang nadiscover ko at natuklasan ko. Ang debosyon po sa mahal na poong Jesus Nazareno, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Debosyon po lamang. Dahil nakita ko po iba't ibang class, iba-ibang bahagdan ng kabuhayan, mula sa pinakamayaman hanggang pinakamahirap. Andoon ang masidhing debosyon sa Senyor. Mula doon sa mga may edad na hanggang sa mga kabataan, walang pinipili po. Mula doon sa malalaking mga bayan hanggang kasulok-sulukan, makakakita po kayo ng debosyon. Di po ba? Patunay lamang po yan na ang ating mahal na poong Nazareno ay para sa lahat. Walang qualification. Walang hinahanap na katangian. Siya ay para sa lahat. Naniniwala ba kayo doon? Nasaksihan niyo po iyon eh. Tingnan niyo po yung katabi ninyo. Oh, nakita niyo po. Malayong malayo sa inyo. Pero pareho kayong deboto. Di po ba? Salamat sa mahal na poong Jesus Nazareno na ipinapakilala niya ang kanyang sarili para sa lahat. Palakpakan po natin, pasalamatan po natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Banal ka man o makasalanan ka man, para siya sa atin. Malayo ka man sa Diyos o malapit ka man, palasimba ka man o bihira kang magsimba, iyan, ikaw ay pinupuntahan at ang mahal na poong Jesus Nazareno ay para sa iyo. Yaan po, hindi ko na kailangan sigurong bigyan pa ng ibayo pang paliwanag. Damang-daman niyo po yan. Kayo po mismo ang makapagpapatunay niyan. Amen? Amen. Alam niyo po, sa kabila nito, ang hinihiling ng Diyos sa atin ay yung isang uri ng pananampalataya. Anong uring pananampalataya ang aking nilalarawan? Yung pananampalatayang nagmamakaawa at hindi pananampalatayang nagmamalaki.
Ulitin ko po. Kung titingnan po natin yung ebanghelyo, yung babaeng Kananeya na sa kabila ng mga pinahayag ng Panginoon, siya ay nagpumilit pa, nagmakaawa, tulungan niyo po ako. Nung siya ay parang narinig niyang ikinukumpara sa tuta, ang sabi niya, kahit naman po yung mga tuta, kumakain po ng mga mumo na nalalaglag doon sa hapag nung bata. Nagmamakaawa ang Kananeyang babaeng ito. Kaya sa bandang huli, ano sabi ng Panginoon? Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. Kaya right at that moment, yung babae, yung anak niyang babae na pinahihirapan ng demonyo ay dagli ang gumaling at nakalaya sa pagpapahirap ng demonyo. Pero ang nakita natin doon sa Kananeyang babae, bagamat siya ay dayuhan, bagamat hindi siya Hudyo, yung isang uri ng pananampalatayang nagmamakaawa. Ang atin pong babantayan sa ating sarili, alam niyo kung ano? Yung pananampalatayang nagmamalaki. Sabihin niyo nga po, pananampalatayang nagmamalaki. Yung pananampalatayang nagmamalaki, yung demand, you demand from the Lord. Lord, gawin mo to, ginawa ko to. Panginoon, nakatapos ako ng nobinaryo, inaasahan ko, ako ay pagbibigyan mo sa kahilingan ko. Nagmamalaki ka na. O Lord, nag-donate ako ha. O bigay mo naman yung gusto ko. Nagmamalaki. Lord, bakit ganon? Ako'y pala simba. Dala-dala ko pa ang pamilya ko. Linggo-linggo. Bakit nangyari sa amin ito? Nagmamalaki. Nung ikaw ay deboto, nagkaroon ka na ng uniforme sa Quiapo, nagmamalaki ka na. Hindi po yon ang ating dapat mangyari. Ang atin pong bantayan sa ating sarili ay yung pananampalatayang nagmamalaki. Entitlement, spiritual pride. Nakakatakot po iyan. Yan ang magbubulid sa atin sa kapahamakan. Ang dapat po nating laging gagawin o laging maging kasanayan, yung ipinakita ng babaeng Kananeya, isang pananampalatayang nagmamakaawa. Kahit ka pa nakatapos ng nobinaryo, kahit pa linggo-linggo ikaw ay nagsisimba, sinasama mo pa ang pamilya mo, pati mga kaibigan mo, kahit ikaw pa ay nag-donate ng ganito, palagi pa rin, Panginoon, maawa ka po sa akin. Panalangin, pananampalatayang nagmamakaawa. Alam po ninyo, kwento ko lang po Ako po ay isang pare. Bilang pare, magdadalawamput-limang taon na akong pare sa susunod na buwan. Napakadali po sa aking magmalaki. Pari ako, sumunod ka sa akin, pari ako, tama ako. Pari ako, tinatawag ako ng mga tao, hinahanap ako lagi, nagre-request sila sa akin. Napakadaling magmalaki. Ano po ba? No? Pero alam nyo, tinuruan na ako ng ilang beses ng Panginoon Alam nyo kung paano ako tinuruan ng Panginoon at kung paano niya sa akin ipinakita yung aking maling pananampalataya nagmamalaki? Sa bawat pagkakataon na ako ay magkasakit. Pag ako po nagkasakit, minsan hindi ako nakakatayo. At pag hindi ako nakakatayo, hindi ako makakapagmisa. Kapag ako ay may sakit sa aking internal, mahihirapan akong magsalita. Mahihirapan akong magtaas ng kamay. Mahihirapan akong maglakad. Kaya sa maraming pagkakataon na ako ay nagkakasakit, ako po ay lungkot na lungkot. Bakit? Hindi na ako nakakapagmisa. Hindi na ako nakapagdiribang ng banal na Eucharistia. At para po sa akin, malaking bagay pong kawalan iyon. Kaya noong mga pagkakataon na ako ay nagkakasakit at ako ay gumaling, pagkabalik ko sa misa, parang akong nagmamakaawa sa Diyos. Panginoon, salamat po, nakakapagmisa ako ngayon. Pero alam ko po ngayon, anytime,
pwede mong tanggalin kung ano man ang meron ako. Alam ko, Panginoon, sa kahit anong sandali, pwede ako magkasakit, pwedeng mawala ang lahat ng ito. Ako ay maging isang baldado, may sakit ng seryoso, hindi na makalapit sa tao, hindi na makapagdiwang ng sakramento. Kaya siguro, kahit papaano natuto na ako nung ilang beses na akong tinuruan at tinapik ng Panginoon. Na kahit malakas ako, kahit maliwanag pa isip ko, kahit nakakatakbo pa ako, naroroon ang aking panalangin, ang aking pananampalataya, at sinisikap ko po ang isang pananampalatayang laging nagmamakaawa, nagpapakumbaba. Batid na ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa kanyang kabutihan at biyaya. Ang isang tunay na deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno ay may pananampalatayang laging naninikluhod, nagpapakumbaba, isang pananampalatayang nagmamakaawa, at kailanman hindi pananampalatayang nagmamalaki.